Good morning mga kababayan. So, magandang araw po sa inyong lahat. Salamat at wala na yung bagyong Maymay. Yung mga OFW, ang sarap mamuhay dito sa probinsya. So, yun, sobrang init naman. So, itong mga nakaraan sobrang ulan sa bagyong Maymay. So, ngayon, ito, sobrang init. So, yung matao, nakaganyan sa sobrang init. So yun mga kabayan, konting share sa inyo tungkol sa makukuha natin na livelihood sa OWA. So sa mga hindi nakakaalam, sa mga OFW na nasa Middle East, sa lahat. So siyempre galing ako sa Middle East, sa Saudi. So karamihan kasi sa mga may problema, talagang sikat yung Saudi. Yung mga minsan hindi ka nakaka-experience ka ng hindi maganda na experience sa Saudi ba, kaya minsan magiging undocumented ka. So ayun, sa mga hindi nakakaalam, i-share ko sa inyo, meron tayong nakukuha na pwede tayong mag-apply ng livelihood assistance. So kung gusto nyo mag-apply ng livelihood assistance, so kung gusto nyo na rin umuwi, yung mga matagal ng mga hurub, mga undocumented, yung mga may makakaso at natapos na at gusto nang umuwi, mag-apply na kayo sa consulate ng magparipat na kayo, uwi na kayo, tapos kukuha kayo ng mag-apply kayo ng livelihood assistance para may makuha kayong certification. Kuha kayo diyan sa consulate, punta lang kayo doon. Tapos ayun nga, i-share ko sa inyo, mabilisan lang. Meron tayong nakukuha. Yung iba, kung yung mga siyempre kaibigan natin, di ba? Kwento-kwento. Oh, meron akong nakuha na ganito na 20,000, 10,000, ganyan. Tapos ikaw kumpara natin ba? Bakit sa'yo ganito lang nakuha? Bakit sa'yo 20 nakuha mo, sa akin ganito 10? Bakit ganito may nakuha kang ganyan? Mas malaki sa'yo nakuha mo, tapos sa akin mas konti. So ayun, i-share ko sa inyo based on my experience. So ayun, nagpunta ako sa OWA dito sa amin. Kasi may nakuha ako dun sa consulate na certification. So yun, pinakita ko na tapos ayun. Yun pala, ang ini-expect ko talaga kasi dun sa kwento-kwento is 20 makukuha ko. So ayun pala, ito yung problema o ito yung experience ko. Para malaman nyo. Kung ikaw ay active member sa OWA, so yun ang explanation sa amin. Ang makukuha mo ay 20,000 pesos. At kung ikaw naman ay hindi active OWA member, is ang makukuha mo is 10K. Malinaw? Yun yung explanation. So hindi ko sinasabi na lahat tayo ay pare-parehas ang status. Hindi ko sinasabi na lahat ay ganyan. So mas maganda pa rin na punta kayo ng office ng OWA sa inyong probinsya at i-explain sa inyo. So yun ang makukuha ko, 10K. So, yun nga lang, nakakalungkot dahil siyempre yung katulad ko ang case, di ba, sa atin, katulad ko na mayroon akong kaso sa Saudi. So hindi ako makauwi, hindi ma-renew yung ikama ko, hindi ako ma-transfer sa ibang company dahil nga may case. So mayroon kasi akong case na yun ang problema, kaya hindi ako makauwi dati. So itong mga nakaraang buwan ng May, so na clear na, nabayaran na at makauwi na ako. So maganda naman at binigyan ako ng certification doon sa OWA at ito, yun yung inilalakad ko. So bukod doon sa 10K so ulitin ko, yung mga kababayan na nasa Jeddah, sa Riyadh, sa Dammam, lahat ng Saudi na yung naka-experience kayo, yung hinurob na kayo ng amo nyo, o kaya wala na kayong hindi na active yung ikama nyo. So kung gusto nyo umuwi, uwi na kayo kasi ang hirap na yung buhay dyan sa Saudi. Ngayon nakikita ko sa mga group dyan, puro na lang utang, hindi nagbayad, ganyan. So uwi na kayo, apply kayo, tapos wag nyo kalimutan, ulitin ko, wag nyo kalimutan mag-apply ng livelihood assistance. Sabihin nyo, kuha ako ng certification para may makuha ako doon, pang-upisa ako doon sa Pilipinas. Okay? So yun lang, i-share ko sa inyo. So kuha kayo. At saka yung 10K na makukuha nyo doon sa airport,
Pagdating niyo, sabihin niyo doon, pagdating niyo sa airport o kaya doon sa consulate, sabihin niyo, baka pwede na doon na lang sa airport ko makukuha. Sabihin niyo, kaya papayag na doon. Katulad sa akin, tinan yung nangyari sa akin. Balik-balik ako doon. Punta ako doon, kinuha ko doon sa sa OWA sa amin kasi sabi sa airport, dito ko na kukunin. Ngayon, anong nangyari? Nag-apply ako dito. Tapos yun, mamasahe ka pupunta. Yung pang-process ba? Pamasahe pupunta. Tapos pag uwi na naman, di ba? O di, nabawasan na yung 10K mo. Wala kang pera na galing Saudi, di ba? Tapos, hindi naman agad-agad na ibigay. Hindi katulad sa airport na pagdating mo sa airport, ibibigay nila agad yung 10K. Yung iba, naka-experience, makukuha agad nila yun. So, yung iba naman, sasabihin, doon mo na kukunin sa OWA sa inyo. So, di ba? So, ang pangit yun, ang hirap. Dahil, pupunta ka, no, masahe ka, kakain ka pa. Tapos, babalik doon sa bahay nyo. Maghintay ka, hanggang sa aprobahan na ulit nila yun. Ipapasa nila doon sa region o kaya sa central office. Pag na-aprobahan, tatawagan ka, ready na yung cheque mo kasi cheque. Babiyahe ka na naman, pupunta. O di magkano na lang, babalik ka pa, kakain ka ulit. O di magkano na lang natira, imbes na 10K na buo. Hindi katulad dun sa airport, di ba? Na buo. So yun, sabihin nyo. So sana yung awa naman, punduhan nyo naman dyan sa airport para pagdating yung mga OFW is makuha agad. So yun lang mga kababayan, maraming salamat, sinare ko lang sa inyo. So hindi tayo pare-parehas ang status, kung ano ang kanyo sa problema nyo. So ayun, sa sunod ulit, maraming salamat and sana pa-follow ang ating page. God bless.